Alright, magandang umaga po sa inyong lahat mga kababayan. Batang Maynila to it's. Si Amy Marcos daw ay di umano ay kumikilos para mapigilan ang impeachment. Ay actually hindi mapigilan ang impeachment. Kumikilos para po hindi ma-convict itong si Sara Duterte sa darating na impeachment proceedings. Kasi mga kababayan, ito impeachment, mukhang malabo na itong mapigilan. Hawak po ng House ang numero. Kaya talagang tuloy-tuloy po ang impeachment case, ang pag-transfer nito sa Senado. At ang itong Senado naman, ang gagampanan nito, sila magiging impeachment court. So yung mga senators ang magiging judges, mga kababayan, parang jury. So nasa kamay ng mga senators kung mako-convict ba o hindi mako-convict si Sara Duterte o matatanggal sa pwesto bilang Vice Presidente. Kaya may kumakalat po na chismis na ito raw si Amy Marcos ang talagang kumikilos para hindi po ma-convict kung sakali pong matuloy ang impeachment case o madala dyan po sa Senado ang impeachment nga laban kay Sara Duterte. Pero mga kababayan, i-deny po yan, dininay ni Amy Marcos. Pero bago yan, balikan muna natin, ano ba talaga nangyari? Kasi 2 days ago, mga kababayan, ay may kumakalat na balita na magkakaroon nga ng coup d'etat diyan po sa sa Senado. At ang nabalita na papalit sa kanya kay Chis Escudero bilang Senate President ay etong si Senator Cynthia Villar. Alam niyo, napaka-importante po ng Senate President kasi hawak niya po yung impeachment court. At siyempre kapag hawak mo yung impeachment court, malaki ang iyong impluwensya dyan sa mga kasamahan mo. Kinakailangan magkaisa kayo at kinakailangan meron kayong numero. Numbers game po ito, ito impeachment proceedings. Hindi na po ito siguro pinag-uusapan yung mga bintang dito, bintang doon, yung mga ebidensya dito, ebidensya doon. Alam niyo, sa totoo lang, politika po ito. So kung gusto ka talagang tanggalin sa pwesto, tatanggalin ka. Kinakailangan lang po numero. Kaya medyo medyo kinakailangan kontrolado ng Senate President yung proceedings. Mukhang si Chis Escudero ay although hindi naman siya nagsasalita, parang lumalabas magiging pabor na makonvict si Sara Duterte. Kasi hindi naman pa tatanggalin yan, hindi naman pipiliting palitan yan, tatanggalin sa pagiging Senate President kung sa tingin nila ito ay kukontra sa impeachment. So siguro nakikita nila kaya nagpaplano silang palitan etong si Chis Escudero at ang nababalita nga ang papalit ay si Cynthia Villar. Na alam naman natin ito si Cynthia Villar malapit din sa mga Duterte. Kaibigan niya nga si Kibuloy di ba? Si Kibuloy na patong-patong ang kaso mas kinakampihan pa niya kaysa dun sa mga nabiktima ni Kibuloy. Kaya ito mga kababayan, Cynthia Villar, ano po ito? Talagang kontra po sa pinaglalaban natin karamihan sa mga Pilipino. Kaya ito mga kababayan, sabi naman ni Cynthia Villar nung mga nagdaang araw, hindi naman daw totoo yan na siya ang papalit kay Chis Escudero. Sabi nga niya, ako magsi-Senate President, patapos na ako sa Senado. Kasi matatapos sa kanyang termino At malapit na rin. Kumbaga, ang Senate halos magpapalit na. Kasi mag-e-election So, sabi niya, si-Senate President pa ba ako? Manggugulo pa ba tayo? O sabi ni Cynthia Villar. Pero pwede hanggang doon lang sa proseso ng impeachment. So, pwede naman pero dinideny ni Villar. At ayon sa report ng Filipino Star, mga kababayan, ito raw si Cynthia Villar ay may numero na at siya ay suportado ng 11 senator. O yan. 11 senator ang suportado siya. Sino-sino yung mga senators na yun? Tandaan niyo yung mga pangalang pinag-uusapan natin, mga kababayan. Para alam niyo kung sakaling may eleksyon at sila'y kasama, alam niyo na kung anong gagawin sa kanila. Ito yung mga sumusuporta raw kay Cynthia Villar. Siyempre, yung anak niya, Mark Villar.
Amy Marcos, Pia Cayetano. O, ito yung Amy Marcos sa Pia Cayetano. Ito yung Pogo Queens, mga kababayan. O, sino pa? Alan Peter Cayetano. O, yung mga allies ni Duterte, si Bato, si Bongo, Padilla, kasama rin daw si Tolentino, Bong Revilla, Loren Legarda, at Mig Subiri. Ito po yung 11 senators na sumusuporta kay Cynthia Villar kung sakaling ito ay magkakaroon talaga ng kudeta. At ito po ay syempre alam na rin ni Chis Escudero. Sabi naman ni Chis Escudero, yan ay chismis lang, rumor lang yan hanggat hindi pa nangyayari. Kaya sabi niya, ako magtatrabaho lang ako. Trabaho lang muna unahin ko, sabi ni Chis Escudero. Sabi nga, despite the rumors, ay mga chismis, si Chis Escudero naman ay focus pa rin daw sa kanyang duty as Senate President. At 6 na buwan pa lang siyang nakaupo pagkatapos matanggal ito si Mig Subiri. At yun nga, yan ay kwento-kwento lang hanggat hindi pa nangyayari. Itong leadership daw ng itong shake-up, itong nangyayaring pagkilos. Pagkilos dyan po sa Senate. Ito raw ay preparation. Kasi nga sila po ay mag-a-act bilang impeachment court para sa House of Representatives complaint against Sara Duterte. Against Vice President Sara Duterte. Kaya nga ito si Villar na kalyado ni Duterte, kinakailangan pumesto para siguraduhin na hindi mako-convict itong si Sara Duterte. So, ganyan po yung labanan. Kaya naman, ito, at ang may pakana daw niyan, mga kababayan, ang talagang may pakana daw, ay itong si Amy Marcos. Siya raw talaga ang kumikilos para patalsikin si Chis Escudero dyan po sa Senate Presidency at ipalit si Cynthia Villar para hawak nila ang Senado in case na mag-proceed sila dito sa impeachment case na sila ang tatayong mga hurado. Pero mga kababayan, ito, bago lang breaking news lang to mga kababayan, sabi naman niya, hindi naman daw totoo na gusto nilang i-oust, patalsikin si Chis Escudero as Senate President at ilagay si Cynthia Villar. Fake news daw. Fake news daw galing sa Congress. So, Congress ang nagsasabi daw na si Amy Marcos ang may pakana. Bakit? Sabi, bakit daw? Fake news galing daw Congress. Bakit? Yan po yung sabi ni Amy Marcos. Kaya tinatanong niya saan ba nanggaling yung chismis na yan. Ayan po, yan po yung nangyayari po dyan sa Senado. Ewan ko dito kay Amy Marcos kung bakit ganyan na imbis na suportahan itong kanyang kapatid bilang presidente ng Pilipinas, mas gusto pang kumampi. Diyan po siya sumisira at gustong agawin ang kapangyarihan sa kanyang kapatid. Ito nga si Presidente Bongbong Marcos. At minura-mura na, binastos yung tatay nila. At kung ano-anong bintang ang pinagsasabi. Ito naman si Senator Amy Marcos na kapatid mismo ng presidente. Mas pinoprotektahan pa itong si Sara Duterte na nasa bingit ng impeachment. Ito pang impeachment case, kapag na-convict si Sara Duterte, hindi na po siya pwedeng tumakbo bilang presidente sa 2028 at hindi na po siya pwedeng umawak ng kahit anumang posisyon sa gobyerno, kahit barangay captain. Hindi ka pwede. Ito, nagbabalak pa pag natalo to, nagbabalak pa maging mayor uli ng Davao. So, malaki pong impact itong impeachment case laban sa kanya. Kapag siya'y na-convict, sorry na lang, bye-bye, Sara Duterte sa politika. Kaya nga mga kababayan talagang ginagawa nila paraan para hindi siya ma-convict. At bilang numbers game nga, ito na, si Amy Marcos ang kumikilos at yung kanyang mga kaalyado para maghanda sa darating na impeachment proceedings. At syempre, kapag hawak nila Senado, walang mangyayari sa impeachment case. Kaya lang, problema na ito mga kababayan, kapag
nagkaroon ng kampi-kampihan dyan sa impeachment proceedings at nakita ng taong bayan na teka, mukhang minamanipula ng mga senator sa itong nangyayari, baka magkaroon na naman ng people power. Yung totoong people power, pangungunahan ng mga grupo na gustong patalsikin si Sara Duterte, hindi naman dahil sa politika lang, dahil po sa mga ginawa niyang mga anomalya dyan po sa DepEd, pati na po dyan sa kanyang opisina sa Office of the Vice President. Hindi naman po tayo nanawagan ng impeach Sara Duterte, wala siyang nagawa. Ang dami po, naglabasan na po yung mga resibo, mga ebidensya na talaga pong winaldas niya ang pera ng taong bayan at hindi niya kayang ipaliwanag, kaya nga siya pinapatawag pero wala Lahat po binastos niya, lahat po hindi niya binabaliwala niya, Kongreso, Senado, pati po NBI, wala, lahat po binabaliwala nitong ating Vice Presidente. Kaya siguro kinakailangan lang magkaisa ang taong bayan. Kaya lang medyo itong mga politiko na mga binoto ninyo, sila mismong humaharang sa katarungan. Kaya kapag mayroon po nga sigurong nangyari na manipulation dyan po sa gagawing impeachment, baka mag-aklas po ang taong bayan at baka maulit po ang totoong people power. Okay, so yun lang muna mga kababayan. Basta tutok-tutok lang po dito sa Batang Maynila to, sa iba pang updates. Ingat po tayong lahat. God bless po.